Noong nakaraang December 18, opisyal nang ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga construction firm ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Alinsunod yan sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa investigasyon ng AMLAC, idinitalya nito ang umano'y recorded financial transactions ng mga natukoy na bank accounts, kabilang na ang transaction ng Newington Builders at ng kumpanyang St. Timothy Construction. Ang kumpanyang ito natuklasang pagmamay-ari umano na mag-asawang Curly at Sara Diskaya nang dumalo ito sa isang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa AMLAC, may dalawang recorded on-us check deposits ang St. Timothy sa natukoy na Newington bank accounts. Isang transaction na nagkakahalaga ng halos 11 million noong 2023 at isang 67.7 million noong 2024. Kung titingnan sa DPWH publicly available data, walang kahit isang joint venture ang Newington at St. Timothy Construction sa mga taong ito. Matatandaang noong September 8, naglabas ng sinumpaang salaysay ang mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito nila ni-name drop ang mga mambabatas at DPWH officials na nanghihingi umano ng mga kickback kapalit ng pagkuha nila ng mga proyekto. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Sa lahat ng mga pangalang binanggit dito, wala ang pangalan ni Congressman Guardiola o ng kahit na sinong tao sa likod ng Newington Builders. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng abogado ng mga Diskaya pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, tila nagkaroon ng sudden spike of deposits sa Newington bank accounts noong 2023 at 2024. From 5.96 billion pesos worth of deposits noong 2022, bigla itong lumobo sa 13.23 billion pesos noong 2023. 11.88 billion pesos worth of deposits ang naitala nito noong 2024 at bahagyang bumaba sa 7.15 billion pesos nitong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control scandal investigations. Sa kabuuan, aabot sa halos 480 billion pesos worth of financial inflows and outflows ang naitala ng AMLAC sa mahigit 1,000 natukoy na bank accounts na konektado kay Congressman Guardiola. Wala pa ring update mula sa Court of Appeals o AMLAC kung na-extend ang freeze order na dapat ay hanggang January 7, 2026 lang. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nilinaw ng Department of Justice na wala silang natanggap o na-review na affidavit mula kay dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagre-recant ng kanyang previous statements. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, consistent ang statement ni Alcantara na wala umano siyang direct involvement sa implementasyon ng umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa niya, nagre-reading at for reviewing pa ang statement ni Alcantara sa kanyang counter affidavit kung saan sinabi nito na walang witness na makapagtuturong nag-facilitate siya ng payouts. Pagdidiin ng DOJ, maraming proyekto ang ini-examine at hindi umano patungkol sa kabuuang kaso ang nakapaloob sa isinumite niyang counter affidavit. Sa ghost projects, his statement has always been that he was not involved in the projects itself. Okay, so that's one thing he made clear, but that does not mean that he has no involvement whatsoever in dealings with the proponents, for instance, in dealings with the entire scheme. And this is evidenced by the fact that he did restitute or return money to the government. Just because he says na he was involved in one thing doesn't mean he was involved in another thing. Ayon kay Martinez, kailangan ding i-consider ang kanyang restitution ng mahigit 100 milyong piso sa pamahalaan. Dagdag pa ng DOJ, subject for review pa ang mga counter affidavit na isinumite ng mga respondents sa mga nakasampang reklamo at hinihintay pa ang magiging desisyon ng prosecution panel patungkol dito. Sinabi ni Julia na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. I can say that is totally false. Ay masasabi ko with no doubt in my mind, in my heart, and all what I've seen, it is not true at all. Nahiya naman kayo. Unang pagkakataon to ng presidente ay humarap sa tao at sinabing, mahiya naman kayo. Naming them, inaano nyo talaga nilagay niya sa posisyon ng gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's never happened that way before. Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM sa maanomalyang flood control projects. Matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paborito
actor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo si Singson. Bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control project sa 2026 General Appropriations Act, pero konting-konti lang daw ito. Nakalaan ng maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi na ito December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda, sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa Senado base sa resulta ng pahayag survey. Para kay Senate President Tito Soto, batayan yan para pag-igihan ang kanilang trabaho. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. 3 lang sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala sa Senado, habang isa naman sa kada 4 na Pinoy ang sang-ayon sa ginagawa ng mga senador. Yan ay batay sa resulta ng Pahayag 2025 End of the Year Survey. Isinagawa ang survey noong December 7 hanggang 10, 2025, kasagsagan ng deliberasyon ng Senado sa 2026 National Budget. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Senado na magkaroon ng transparency portal para sa budget ng gobyerno. Pero sa kabila ng nasabing mga hakbang, mababa pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Aminado si Senate President Tito Soto na maaring nagkulang sila sa mga hakbang para maramdaman ng taong bayan ang ginagawa ng Senado na mabantayan at matiyak na mga gamit ng wasto ang kanilang buwis. Kasi hindi pa nila nararamdaman eh. Hindi pa nila nakikita, hindi na broadcast mabuti kung ano ang ginagawa ng Senado, kung anong klaseng proteksyon ang ginagawa ng Senado para sa pera nila, para sa kapakanan nila. Hindi pa nakikita ng mga kababayan natin yan eh. Kaya hindi nakakapagtaka na mababa ang approval or trust rating. Ayon kay Soto, kailangan pa nilang pag-igihan na maging publiko at mailahad ang mga ginagawa nila ay para sa kapakanan ng taong bayan. Open na makita nila kung anong ginagawa at kung paano nakakarating sa kanila, sa benepisyo nila yung aming mga ginagawa na batas or mga sa budget para pakinabangan ng ating mga kababayan. That's the only way to do it. Hindi naman anya siya matitinag basta't ginagawa nito ang kanyang tungkulin na naaayon sa batas. Popular man o hindi, ang maging Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause